ang sweldo ninyo dyan, mga janitor, mga security sa Kongreso. Nako. Alam ko po, naka-agency kayo. Pero mga ma'am, mga sir, kayang-kaya hong doblehin ang sweldo ninyo dyan dahil may budget for it. Naramdaman niyo po ba yun? Sana man lang po, naambutan. Sana man lang po, naambunan kayo ng budget na yan. Kasi meron po, may pera. Pati janitor, security, kinukupitan pa. Ang tanong, bakit ang lakas ng loob nitong si Martin Romualdez na gawin yung mga bagay-bagay na yan? Kasi pinahintulutan siya ng Malacanang. Sa lahat ng ginawang kabalbalan ni Martin Romualdez dyan sa House of Representatives, hindi ho mawawala ang pangalan ni Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos dyan. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin, ibang klase talaga tong si Martin. Pati yung pondo para sa mga janitor, hindi ho niya pinatawad. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button na dyan lang ho sa baba. Ito, panoorin ho natin video nitong si CJ Hero. The gold reserves, any of that stuff. Martin was so good at leaving no stone unturned. CJ Hero's episode Purposefully, she explains there how he even took the salaries of the janitors in Congress. Ito, kay CJ Hero talaga tayo, hindi dong kay ang pangalan nung yung boss nila. Yung nahuli sa entrapment. Dito tayo kay CJ Hero. General Services, Yan, general mga services. janitor, security. Grabe. Wow! From 214.96 million pesos noong 2022, tinaas ang budget para dito to 425 Grabe naman yan. Di ba klase naman? Pambira. million pesos in 2025. Dobleado. Excuse me po, 130 million lang ang pinakamataas na ginastos ninyo dyan according to COA, and that was in 2023. Bakit kailangan taasan ng 100%? Eto talagang Martin Romualdez na to. Lahat na lang ng pwedeng pagkakakitaan, ginagawa niya. Mula sa 200 milyon, 100 milyon lang ang nagagastos dyan. Maxo 130 milyon noong 2023. Bakit kailangan gawing 400 milyon? Why then did they add 175 million pesos para sa 2025? Kahit tapatan pa natin ang pinakamalaking nagastos dyan na 130 million pesos. Dagdagan pa natin ng 10 million pesos dahil election year 2025. Baka kinailangan ninyo ng tagalinis pati ng mga konsensya ninyo. Baka kailangan yung tagalinis. Ng consent. Wala. Yung conditional cleaning hindi gumagana sa mga yan. Dapat sa mga yan buksan. Tapos anggalin yung malaman-laman loob. Tapos pakulo. Pero yung papunas-punas hindi nalilinis ang mga yan. Pambira. 125 minus 140. 40. May Okay. 285 million pesos pa. Para na saan? sobra. Para sa yung 285? 140. May 285 Para saan yan? million. Para sa yung 285 million na pakishare ko nga ho itong video na to. Para ika nga ma-remind sa utak ng ating mga kababayan. Tatanong itong si Ping Lacson di ba? Sabi niya, bakit ang laki naman yan? Hindi naman pwedeng galing lang sa flood control yan. Pambira. Ito. Kawawa talaga siyang bayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to. Ngayon, kung okay lang naman ba sa sa taong bayan, wala naman tayong magagawa. Yan ang gusto nyo. Ganito. Anong magagawa ko? Isang tao lang. Kung ako tatanungin, ayoko yan. Ang natokang, pwede lang magwawala na. Pambira, 130 million. Galante na nga itong si CJ Hero. Dinagdagan na niya ng 10 million.
Palibhasa, bilyon pinag-uusapan nitong mga to pagka 110 million. Parang barya lang sa kanila. Ganun dati yan eh. Yung tipong medyo nasasaktan sila pag naririnig nila yung salitang billion. Pero yung 100 million, sa tingin natin parang 1,000 lang sa kanila eh. Ganon kakapal ang pagmumukha ni Martin Romualdez na kung saan pinahintulutan ng Malacanang. Ika nga, hindi naman hahaba ang sungay ni Martin Romualdez kung pinutol ni Marcos Jr. maaga pa lang. Pero dahil nga, di umano, Jojo Cadiz, diniliberan din. Ni Zaldico mismo, personally, ang presidente, di umano, ng maleta na naglalaman ng pera. Kaya siguro hindi niya masawata itong si Martin Romualdez dahil, di ba? Galing kay Zaldico yun, di siya galing atin yun. Yun pesos pa na sosobra. Magkano po ang sweldo ninyo dyan, mga janitor, mga security sa Kongreso? Nako. Alam ko po, naka-agency kayo. Pero mga ma'am, mga sir, kayang-kaya hong doblehin ang sweldo ninyo dyan dahil may budget for it. O kung meron kayong kilala sa janitor dyan sa House of Representatives, papasok ko na lang ata akong janitor dyan, pambihira yung budget nila. Hawak akong backpack, ganyan-ganyan na lang ako dyan. Pagka nakita ko si Martin Romualdez, sundutin ko yung tiyan niya. Malaki tiyan niya, di ba? Hindi ko sasaktan yung baga, yan lang, pisil-pisilin lang natin. Ay, pumayat na pala dahil sa stress. Naramdaman niyo po ba yun? Sana man lang po, naambutan. Sana man lang po, naambunan kayo ng budget na yan. Kasi meron po, may pera. Pati janitor, security, kinukupitan pa. Nako po, yari. Ganyan kalala si Martin Romualdez. Pinsan ng presidente. Kinonsinti ng Pangulo yung mga ganyang gawain ni Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Kaya napagpatuloy niya. Paano mo nga naman kukontrahin? Yung appropriation chairperson niya, sinasabi niya, nakikipagkita kay Jojo Cadiz. Di umano, dinideliveran din yung Pangulo ng maleta. Paano mo kukontrahin si Martin Romualdez? Kunyari, COA, nagkaroon ng pambihira kayo dyan sa COA, mga walang nga kayo. Hindi nyo ba, hindi nyo ipa-plug to? O bakit kayo naglagay ng ganito kalaki? Ganyan lang naman ginastos yun nung huli. Unutilize siya sa dadalhin sa bulsa na naman ni Martin. Pambihira, Grabe na nga yung trabaho ng mga tao na yan. Gago. Napakagago ho. Si Franco Pamantanal, si tayo dyan. Yoko yan. Wala kasalanan si Marcos Jr. dyan eh. Yung tipong sasalansanin niya lahat eh. Yung tipong, ito si Sarah, ganito. Nag-away sila ni Martin. Si Amy Marcos, inaway din, siniraan dahil ganito. Lahat na lang ng kasalanan sa Earth, pati yata sa Amerika, dyan sa away dyan sa Middle East, kasalanan pa rin ni Martin. Pambihirang Franco Maban. Ayaw ko siya Franco next time ha. Para hindi ka nasusupalpal, pambihira. Bakit hindi mo makagat si Uncle Bonget at si Tita Lisa mo? Bakit? Sa'yo, dito ako kay Atty. Trixie. Dito muna tayo kay bago natin ituloy diyan kay Atty. Trixie. Dito muna tayo, tulungan naman, 'di ba? Hindi naman pwedeng yan. Yan si Joel Villanueva at Martin Romualdez, wala nang pagkakaiba yan. Ano sabi ni Joel Villanueva? Lahat na lang sinasakay. Nakala mo pupugi ka na dyan at babango ka. Walang yaka. Ito, Villanueva eyes prioritization of bill seeking to protect children from harmful social media content. Bihira. Hindi, isik mo Brad. Yung bill na kung saan yung mga walang kwentang senador matanggal na sa pwesto. Di matatanggal ka pagka nagkataon, no? Ay, paliktad. Hindi mabasa ng mga kasama natin. Teka lang ko, ayusin ko, ha? O, yun! Sinasabi ko sa'yo, Joel Villanueva. Kala mo, sinasabi ko sa'yo. O, yan. Diba? Banat ka na ng banat ng ganyan. Anak ng tokwa.
Ang dali mo naman patiklopin. Paano pagka sinabi ni Boying Remulla, wag mong ituloy yung prioritize mo na bill na yan. Kung hindi, tutuloy namin yung hinog na kaso sa'yo sa ombudsman. Diba? Huwag kang mag-angas. Kung pagka sinabi ng ombudsman, natutuluyan ka namin pag ginawa mo yan, tapos titiklop ka, huwag ka nang magyabang. Huwag ka nang lumabas sa media. Huwag ka nang magdadaldal. Pambira. Kung isang takot lang ni Boying Remulla dyan sa ombudsman, tumitiklop ka. Yung kaso niyang hinog na hanggang ngayon hinihintay natin. Pambira. Nasira na yung kaso. Napanis na. Nabulok na yung kaso. Hindi pa rin nagsasampa. Ito prioritize ko, Bill. Protecting sa social media content. Si Raul, ang daming pwedeng gawin. Diba, may flood control. May nakawan sa House of Representative. Meron. Ira kayo. Hindi ko sinasabing di prioritize yan. Nandiyan na si Senator Robin Padilla. Lahat na lang naglulundagan. Si Sen Robin, matagal pa lang, na-nostra niya na, nakita niya na. Pambira itong batas ni Kiko, talagang palsipikado, ayusin natin. Diba? Ayan, UN pa, yung tipong, dahil sabi ng UN, tayo sa UN, dapat gawin natin to, pambira. Yung mga UN nyo, developed country na yan. First world na karamihan kasali yan. Hindi, marami namang third world din. Kaya yung mga third world, hindi makasulong-sulong kasi yung mga polisiya sa mga first world, pilit na sinusungal-ngal sa bibig nitong mga third world na to. Kaya hindi tayo pambirang UN na yan. Ito naman si Joel ngayon, bida-bida. Lundagan sila. Dito tayo kay Atty. Trixie, kakagigil to Joel na to. Kala mo naman talaga may prinsipyo pa nang. Halimbawa, sinabi ni Boying, huwag gagawin yung bill na yan. Kukulong kita, walang nga ka. Ang gagawin mo, papalag ka. Wala ka namang yagba. Mayroong balita. Gigil ako sa'yo. Hindi kaya Atty. Trixie kay Joel. Gigil ako sa'yo. Kaya ka, kapal na mukha mo, mga taga-JIL, linoko mo. Mga OFW, pinagkatiwala ka, siraulo ka pala. Naamba. Yan, first video natin, Joel Villanueva kagad. Bihira. Yung sheriff na di umano'y biktima daw ni VP Inday pagdating dito sa isang insidente which involved Galit kay Joel, case. Galit kay Joel. Doon sa kaso na yon, mayroong mga i-clear di umano ng mga either informal settlers o mga tao na nakatira or ang kanilang mga bahay ay nasa lupa na kiniklear na po ng may-ari. Nung nag-insist ang port sheriff sa pag-serve ng writ of execution ng order ng hukuman na umalis na ang mga tao, humingi ng palugit si then Mayor Inday Sara ng ilang oras para maipahinahon niya yung galit ng mga tao at makatulong sa pag-clear nga ng lugar. So, nung nag-insist ang sheriff, nagkaroon na nga nitong insidente. Ayon sa Inquirer, a court sheriff punched by Vice President Sara Duterte during a 2011 demolition in Davao City has been listed as a witness in her impeachment trial by the House Prosecution Team. Bakit napansin natin ito? Well, kung sinusumiti nila ito bilang ebidensya para ma-impeach si VP Inday dahil sa kanyang conduct, hindi po ito maaaring i-admit as evidence. Dahil ang maaari lang na i-prosecute kay VP Inday ay mga acts that were committed noong vice-presidente na siya. Naku, paano yan? Barado na naman itong si Luis Trot, itong si
Mga siraulo talaga itong mga congressman na to. Akala ba nila yung sa Injustice Committee, yung strategiya nila doon ay pwede nilang gawin dyan sa impeachment? Hindi pwede yun. Ito ay dahil hindi relevant ang mga previous faults or even offenses kung they were committed nang hindi pa po siya Vice President. On the other hand, can this be submitted as character evidence? Well, the jury is out on that one. Pero it is possible that the impeachment court might allow the submission as character evidence. However, they cannot be submitted as evidence that she committed something wrong. Okay? May rule kasi sa court called Res Inter Alios Acta. Ibig sabihin, there are two parts of that. Number one, a person cannot be prejudiced by previous conduct of prejudiced by previous conduct or statements by others. At saka number two is that evidence that a person did or did not do a certain thing at one time is not admissible to prove that they did or did not do a similar thing at another time. We cannot use previous bad acts to establish that a person has a criminal character or propensity to commit crimes. Okay? So, hindi yan. It is quite possible na mag-o-object ang depensa sa pag-introduce ng ebidensya o ng testimonial evidence ng sheriff laban kay BP Inday. Okay. So, I hope that is clear. However, ganito yon. Sino ang magre-rule? During the Nakakatawa pa yung mga prosecution panel. Akala nila dahil nag-i-English yung sa Injustice Committee noon, kaya yung ika nga pagtanggap ng tao dyan sa impeachment, ganon yung naging outcome. Baka hindi naiintindihan ng mga Pilipino, kaya sa impeachment magtatagalog tayo. Anak ng Petrang Garot. Hindi ko na maintindihan yung tawag dito, yung pag-iisip nitong mga nasa prosecution na to. Kahit na maglating pa kayo dyan, ulang nga kayo, kahit na isalin nyo pa sa Latin, sabay nyo pa ng dasal, yung impeachment na yung kay BP Sara, hindi may impeach si BP. Hindi nyo maliligawan ng sambay ng Pilipino para kagalitan o bumaba ang kanyang approval at trust rating. Okay. Lahat ng salita, gamitin nyo na. I-translate nyo na. Pati gusto nyo, pati yung salita ng mga sanggol, gawin nyo. Wala pa rin. Hindi. the impeachment trial, kung tuloy na si Senator Chis Escudero ang presiding officer, in all likelihood, the presiding officer will determine whether or not the evidence can be admissible. However, dahil political ang nature ng proceedings ng impeachment, malaki din ang possibility na mag-request ang ilang sa mga senator judges na i-divide the House, na sila ay magboto kung i-admit o hindi ang ebidensyang ito. So may possibility pa rin nun. Although, like I said, this might be a contentious point. Ibig sabihin, kung hindi masaya ang prosecution o hindi masaya ang depensa sa maging ruling either ng presiding officer or ng mga senator judges, then the matter can be brought to the Supreme Court. So, on our next topic. Tuloy na ba tayo sa next topic or let's... Yung tipong yung mga taga-prosecution, ang parang ang nagiging trabaho nila, correct nyo ako kung mali ako yung bubwisitin nila yung taga-defense, bubwisitin nila, uuratin nila. Ngayon, pagka tumakbo sa Korte Suprema, ang banat ng mga taga-prosecution, tingnan nyo na, guilty si Sara, pinapatagal nila. Ganon! Kaya nagagawa sila ng kabalbalan, diyan na lang sa pre-trial, 'di ba?
naglabas ng dalawang dokumento. Gusto nung sa prosecution, mabilisan. Naglabas yung defense. Hindi magkapareho. Kulang yung sa prosecution. Kinwestiyon ng defense yung dokumento. Pagka nagsalita sila, sabi niya, tingnan nyo na, yung dami nyung nag-check, pinapatagal nila, guilty si Sarah. Ganon kalalakas yung saltek ng mga taga-prosecution. Di ba? Lahat na lang ng gagawin nila, lahat na lang ng galaw sa impeachment, pagka hindi favorable sa kanila, guilty si Sarah. Kaya ginagawa ng depensa. Kunyari, hindi pinabuksan yung yung box. Diba may madriyaga naman. Mabigat ang ebidensya. Itinataya nila lahat ng barahan nila doon sa box. Diba? Ay, ba't hindi ko buksan yan? Ay, takot sila, guilty si Sarah, ayaw buksan. Ngayong nakasaad naman sa batas na hindi basta-basta pwedeng pakita yung tax return documents na yan. Pambihira, Ang exisin nila pagka hindi umaayon sa kanilang usapan niya sa impeachment na ni BP Sara, guilty kagad siya. Yun ang script nila. Hindi mo ba napansin? Lang yan to. Di ko nakakita si Senator Rodante Marcoleta sa sugaw ng mamaya. Nandun ba siya? Parang di ko siya nakita kahapon. Mukhang marami namang komento. So, bago tayo magpatuloy, reminder lang po, huwag pong kakalimutan like and share. Ay, mag-like and share kayo kay Attorney Tex, ha? Di tayo pwedeng hindi mag-like and share sa kanya. Like and share tayo sa kanya, like and share. Like and share. Okay. Wala talaga si Sendante. Biyernes. Biyernes ngayon Bakit? Ang Biyernes. Ngayon pa lang pala Biyernes. Sorry, Thursday pa lang. Hindi ko na alam ang araw. Mamaya pala si Sendante. Excited lang. Sorry naman. Sorry. Gusto, naniniwala kayo doon, ma'am, sa sabi-sabi. Damage control lang yan kasi mga pinklawan ang mga napupukol sa issue sa batas ni Kiko. Natatawa naman po ako. Unang-una, hindi po namin pinag-uusapan ang batas ni Kiko. Pangalawa, hindi pa namin pinag-uusapan. Pangalawa, bakit yung mga acts ng ibang tao such as but not limited to dun sa mga tinatawag mong pinklawan o kaya kay Senator Kiko, kami ang nagsasuffer. Sinasabi mo, Diyos ko, naniniwala kayo doon, ma'am. Unang-una, the implication is that we are gullible. Pangalawa, the implication also is that this is not worth discussing. Ito na lang po ang usapan natin dito. Pakinggan niyo po muna yung masasabi namin at saka na po kayo humusga kung naniniwala ba kami o hindi. Or even if it is even relevant yung aming paniniwala dahil ang diskusyon dito ay tungkol sa ano ang batas ukol dito sa mga pangyayaring ito. Hindi pa namin pinag-uusapan yung kay Bam Aquino. Maraming salamat sa inyong mga komento pero hindi ko po muna babasahin yon kasi hindi pa siya relevant dun sa diniscuss natin. Magandang gabi sa ating mga nanonood dito sa Black na app. Thank you, Miss Ann Cabral. Maraming salamat po sa tuloy-tuloy niyo yung pagsusuporta dito sa Lily News. Okay. Down, siguro. Down. Down mo yan. Get down, over here. Sir, over here. Ganda ng pangalan ng aso niya, no? Lie down. Tony Twix Service. Down. Down. Thank you. Lie down. Lie down. Lie down. Lie down. People are looking for you, pero later na. You lie down. Down. Down, and you have to wait. Otherwise, you will have to go home. Go on dati. Good daw. Thank you, Miss Anne.
Maaga si Sir ngayon. Sabi ni Chris, in the event that impeachment court decides on matters that can be brought to the impeachment court and Supreme Court decides eventually in favor of VP Sara, that also voided VP is convicted. I'm afraid I do not understand your question. So, matters that are that do not dispose of the case, meaning hindi siya, it's about a matter within the impeachment proceedings pero does not decide the case, meaning hindi siya guilt or innocence, then the Supreme Court can take cognizance of that. And no, it doesn't change whether or not the VP is convicted, but it can determine the course of the trial. Regarding sa pre-trial, doon po ba pwedeng sabihin ng defense na di pwedeng mga supposed evidence ng prosecution like yung kay Sheriff o sa actual trial siya? Sa pag-present ng evidence po, which is during the trial. Mag-qualify po ba na evidence ang BIR box? Kung mismong prosecution di pa nakikita at ipapasa sa court ang pagbubukas sa bagay na ang mga prosec naman ang nagsapina. Well, yun na nga eh. So, these matters can be raised by the defense in objecting to the evidence. Sabi ni Julian Swerve, nasuntok niya lang naman yung sheriff kasi not following instructions and yung instruction niya is for the good of maraming squatters naman. Actually, no, that's not true. The mayor does not have authority over a sheriff. The sheriff is under the authority of the court. So, naiintindihan natin na yung sheriff gusto niyang i-serve kasi yun yung trabaho niya. However, hindi naman bawal na maghintay siya ng ilang oras for purposes of effectively serving the warrant. So, doon po siya talaga mali. Kasi, ang ginagawa ni VP at then Mayor Inday was to make sure na maging orderly yung pag-alis o pagpapaalis ng mga taong nakatira dun sa lupa na kiniklear. Sabi ni JP, totoo, if they manage to bring down the number of required votes from 16 to 15 or less to convict, which is highly unlikely, does it also mean it lowers the number of votes needed to acquit? Okay, may confusion dito. Hindi po necessary yung votes to acquit. The Constitution only says 2/3 are required. Kasi, hindi, what if may mag-abstain or hindi ka naaabot sa number of votes to acquit? So yung and I'm really disappointed that even some former justices are saying this number to acquit. That is not true. The Constitution is very clear and no need to interpret. 2/3 vote lang po ang nire-require. So kalimutan niyo yung votes to acquit. Walang ganun. Walang ganun. Sabi ni Chris, may power ba ang Supreme Court to void ang hatol ng impeachment court kung maraming illegal na pinalusot ang Senate as a body?
Now, the Supreme Court has the mandate to decide on matters of grave abuse of discretion. So, in theory, the court can decide, can intervene when they're not intervene, that's not the right word. A case can be brought to the Supreme Court on a decision made by the impeachment court if it was attended with grave abuse of discretion. However, that is clear for matters that do not dispose of the case. So, kunwari, merong hindi pagkakaintindihan. Halimbawa, itong admissibility ng ebidensya. Hindi nagkakasundo yung the defenses. Bakit nyo ina-admit yan when taliwas yan doon either sa rules of court or sa it violates due process. So, pag hindi agree ang defense with the decision of the impeachment court, they can bring that issue up to the Supreme Court. This is an issue that does not dispose of the case. Meaning, pag dinicidean ng Korte Suprema yon, tuloy pa rin ang trial. So, it does not end the trial. Pwede yan. Yung mga inaakyat sa Korte, madali yung i-decide kung hindi yan tungkol sa guilt or innocence. Now, paano kung may grave abuse of discretion pa rin, pero doon sa paghatol? This will test the limits of the constitutional guarantee. For example, ang nakalagay kasi sa ating saligang batas, the sole determinant, the only body that can determine guilt or innocence, convict or acquit, is the Senate Impeachment Court. So, if it is a final decision, in all likelihood, the court may not accept the case on the ground that they might not have jurisdiction over a final matter on the impeachment court. If it was a matter within the trial, okay, in all likelihood, tatanggapin nila yon kung may merit. Kung bubuksan yung box, tapos eventually sabihin ng Supreme Court, illegal yung pagbubukas, anong mangyayari? Hindi siya ma-admit as evidence. Hi kay Chino was just at BGC High Street and back home in Dasma, Makati, but the rest of Manila is bulok. Why folks would tolerate this government and all that stupid mga masa bobo? Cheers from LA. Di ko na-gets yung bakit nadama yung masa po. Yes. What if the Senate convicts by 14 votes? Can the Supreme Court reverse that and say it should be 16? Yes, because they are not deciding on guilt or innocence. They're simply deciding on the number of votes that it would take to convict. Pwede ba i-amend ng impeachment court ang threshold ng conviction? No. Because tataliwas sila sa saligang batas. Sigurado, isa sa mga i-raise lang issue dyan. Kung yung magiging presiding officer, pwede naman natin palitan. Bakit yung boto hindi natin pwedeng palitan? Nasa saligang batas din naman na Senate President dapat. Diba, yung idadaan nila sa ganun yan eh. Sigurado yung mga kababayan. Siraulo nga yung mga yan. Bira. Sabi ni Susan, anong relevance ni Sheriff ang impeachment based naman sa pag-upo ni VP as VP? Well, we already discussed that. When the city is in chaos or there is lawlessness, the mayor can fully control the situation in that city. Correct me if I'm wrong. Pero yung sabi nito, yes, pero hindi po siya naaangkop dyan. Hindi, yung iba kasi, nandyan na sa bahagi na yan yung video, pero napapanood pa rin nila yung unang bahagi ng video. Kumbaga, itong si Authoritics, nandiyan siya sa paksa na yan. Yung nanonood, hindi niya alam, nakapag-umpisa pala siya
doon sa pinag-uusapan yung paksa na yun. Kaya pagka binasa yung comment, parang hindi akma sa pinag-uusapan. Meron talagang ganyan. Minsan din tayo nadadala sa ganyan di ba? Siyempre, gusto mo mapanood ng ilalagay mo sa pinakauna. Pero si Atty. Trixie tapos na siya doon. Ngayon, nadala ka ng emotion mo, nag-comment ka, tapos na pala. Hindi naman po in chaos ang buong city at hindi naman nagde-declare ng martial law si VP Inday at the time. So, hindi po angkop yung rule na sinasabi niya na yan. Sabi ni Metalingus, as a trial lawyer before, or once a trial lawyer, always a trial lawyer. Pag in-adopt ng depensa ang exhibits ng prosecution, ibig sabihin there is really a very big problem sa prosecution. Epektibong evidence. Attorney Lina. Is this true? No. Not necessarily. If the defense adopts all of the exhibits of the prosecution, or even, says na okay, sige, what does not object to the prosecution's evidence, it means that in all likelihood they have legal grounds that is not based on the evidence. In other words, it is not a factual issue, it is a legal issue. Okay, for example, ganito. I had a case like that actually. I was the defense counsel and we adopted the entire evidence of the prosecution. Sabi ko, no need. Kasi, they don't even need to present because the only question was a question of law. The question was whether or not this was a corruption case. No? This is before the Sandigan Bayan. And the question was whether or not the ordinance or the ordinance that was passed by the city council included the livelihood project of our client. So aminado kami that there was a project, the project was pursuant to the city ordinance, that money had been released, the money was spent on this particular project. The only question was, magiging guilty lang yung tao kung yung project na yon hindi siya included. So, we admitted all of the evidence and simply presented a matter of law for the Sandigan Bayan to decide. So, pwede po yun. Masa voters would vote. That's bad for Pinas, my opinion. That's contrary naman to to democracy. Sabi ni James, who just needs 8 to acquit. No! Walang number to acquit. So if they do not reach the threshold of 16, acquittal yun. Anything below 16, acquittal yun. Kasi kung mag-vote kung wala kang 8 to acquit, pero 8 ang nag-abstain, or 9 ang nag-abstain, hindi pa rin umabot sa 16. Sabi ko sa inyo, kalimutan nyo, there is no vote requirement for acquittal. The only thing that is needed, there is a vote requirement for conviction. 16. Okay? Forget the acquit. Kasi pwedeng may mga abstain Correct. So it's entirely possible na merong Tama. Kalimutan niyo, forget yun. Erase niyo yung acquittal na boto, ha? Kasi meron mga abstain. Pagka-abstain, automatic na yon, hindi sila convict, no? Hindi guilty. Ibig sabihin, na yun, kunyari abstain, o kung ano pa man, automatic na huyo. Kaya minamadali nila yung wala dyan, dapat hindi bilang yung boto. Ganun yung datingan, di ba? Ngayon, ang gagawin nila, tatakutin na nila yung napakaraming senador hanggang yung matira na lang doon. Kailangan na lang dalawang boto para ma-impeach si BP. 8 to acquit. Tapos may 7 to abstain. Hindi pa rin makukonvict yun.
Okay? Thank you kay Torrent. Ako hindi ako worried sa impeachment, sabi ni Torrent, dahil alam natin na gawa-gawa lang at yan sheriff. Hi kay Kuvin, thank you. Kay January, maraming salamat po sa inyo. Sino pa ba ang kay Norse at kay BB10, maraming salamat po. Ma'am Gracia, thank you. So, ulitin ko kalimutan niyo yung votes to acquit. What they need to do is be able to get 16. Pag walang 16, acquittal yun. Okay, o doon na tayo dun sa issue ng Kebam. May Kebam tayo, Kebam. At kinuwento ni Secretary Remulla na si Senator Aquino daw tumawag sa kanya. Pag-usapan pa ba natin si Bam? Wala na yung si Bam. Kung gusto yung marinig yung mga punto de vista nitong si Atty. Trix yang kay Bam, punta lang ho kayo dyan sa Luminous by Atty. Trix si Cruz Angeles and Amit Paglinawan. So guys, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.